everyone. Welcome to our post-game press conference. We have here Tots Carlos and Gemma Galanza, the three-time postmasters who won in 4 sets against the Petrogas Angels. First off, Gemma, congrats on this victory. It was a very intense game for the team of postmasters. Nailaban nyo to get the win. Anong masasabi mo sa naging performance nila? Siyempre happy kami na ilaban namin. At may mga part talaga na parang kakayanin pa ba namin? Makakahabol ba kami? Mananalo ba kami? Pero inisip lang namin, nasabi ko kanina, sa dami ng pagsubok namin ngayong conference, ang daming nagdududa sa amin. Pero kami, itong nasa harap nyo, kami yung mga taong hindi nawawala yung tiwala sa isa't isa. Kaya naglaro kami ng lahat. Ano ba? Ano ba? Nag-video naman eh. Kaya nilaban talaga namin yung dito. Thank you, Gemma. And for Tots, welcome back. After yung flight mo from Korea to Manila, laro ka din agad for Team 9. Ano lang siguro yung nag-push kayo para matulungan yung team na makuha itong panalo? Well, it was my choice to go there, and I'm grateful for the management to let me really grab that opportunity. Grateful sa mga coaches namin, sa teammates ko na wala akong narinig na kahit ano na kahit mamimiss ko yun. Ano ba? Sige, ano magsasabi? Sorry. Mamimiss ako isang game, but yeah, yun nga, like what I said, it was my choice to be there. So, I know, kahit hindi naman ako sabihan nila coach, they expect me to really play today and really deliver. And, yun, masaya lang din ako kasi kahit galing ako doon, pinalaro ako nila coach na talagang yung tiwala nila sa akin, hindi talaga nawawala. So, masaya lang ako sa mga ganong klase tao na kapaligid sa akin. Thank you, Tots. For us, open for that. Gemma and Tots, yun nga, kada set 2 points lang yung lamang. Parang ano lang yung naging mindset ko sa loob, lalo na ng mga crucial moments ng bawat set. You know, when you play that kind of game na talagang dikit lang, wala ka nang ibang iisipin kundi kung paano ka lang makascore ng point. So, yun nga, yung team, dami na nga namin pinagdaanan, may mga, lalo na ngayong conference, meron kami mga games na talo, and we try to really learn from those losses. And, ayun, nakakatuwa lang din kasi wala ni isa sa amin na makikita mo na nag-give up talaga sila kahit na 4 points down kami or kahit 24 na yung kalaban na kita mo talaga lahat nag-i-effort, dinadive talaga yung bola. So, I think, yun lang naman talaga yung nagpapatatag sa amin yung hindi kami sumusuko sa isa't isa. Copy-paste. Sabi sa amin ni Coach yung laro. Sarap maglaro kasi maliban sa madaming audience, yung pressure kasi nandun. And doon kasi nga namin, parang ang sarap maglaro na may pressure din minsan. Kasi yung gigil, Nagtatest mo yung sarili mo paano ka maglaro. Siguro ano lang, in-enjoy lang namin yung mga ganung pagkakataon. And nire-remind namin yung bawat isa na hindi pa tapos na ilalaban natin to kahit anong namang ng kalaban. Hindi tayo. For those, ay nga, kababalik mo lang kanina umaga. Can you talk about yung motivation mo to have the team na nung nawala ka, na-miss ka nila? Sige. Sir, hindi nila ako na-miss. Baka ibalik nila ako. Ano ba? Ako, this is very personal eh. Yung pumunta ako doon, pinayagan ko. So, parang, kumbaga, core memory ko to sa buhay ko. So, yun, just, parang, paano ba? Actually, hindi pa rin medyo nagsisink in yung mga nangyayari in the past days sa akin kasi nga, natalo kami sa Choco, tapos, nasa Korea ako, tapos, merong kaming game today. So, parang, ang mindset ko lang was really one thing at a time. I-deal ko muna kung ano nasa harap ko. So,
yun, and yun nga, I know the coaches and the management expect me to really, yun nga, maglaro today and magtrabaho talaga. So at the end of the day, volleyball pa rin naman yan eh. So, yun, it's like, ewan ko, parang, wala, volleyball. This is what I do, what I enjoy to do. So, I think yun yung talagang motivation ko. For Gemma, thoughts, nabanggit niyo nga kanina na minsan may mga doubts na rin this conference about kung gaano kalayo yung ibubuga ng green line pa after a few losses. So, ngayon after this win against Petrogas, ano yung masasabi niyo tungkol sa kaya pang ibuga ng green line? Or in short, gaano pa kalayo yung kayang ibuga at ilaban ng green line this conference? We've seen Creamline from previous conferences and nakita rin natin naman na iba-iba yung nagiging performance ng team. So, we will never really know kung hanggang saan unless nandun na kami sa point na yun. So, kami naman saka sila coach, andyan lang naman sila to guide us to really push our limits, our volleyball limits. And yun, kasi volleyball is not just a game eh. It's, paano ba? Malaking bagay yung paano ka sa game. So it's not just playing the game. It's all about your mindset, your attitude. So kung lahat ng meron kami, magti-teammates, pinagsama-sama mo yun, pati sila coach, I think magiging mas okay kami. Same question. Anong saan ba? Gano'n pa kalayo yung ibubuga ng green line this conference? Actually, hindi namin alam. Pero kasi kami, yung team naman, nandyan lang yan lagi. Yung mga sitwasyon na mangyayari sa amin, lagi lang, pinapractice naman namin yun, lagi lang kami dapat handa. At paano namin tatrabahuin yung mga anong yun. So, hindi ko rin nasabi. Malayo pa. Actually, hindi pa tapos eh. Kumbaga ako, hindi pa ako nasa-satisfy sa nilalaro namin. Kasi wala pa kami sa dulo. So, malalaman namin yan kapag nandun na kami sa goal namin. Ayun, Coach, congratulations on getting this win. It was a really intense game between you and Petrogas. Ano lang masasabi mo sa naging resiliency din ng team na naitawid din hanggang dulo yung game? Siyempre, congratulate ko yung team namin kasi almost 4 sets, sobrang intense ng game. Hindi sila bumigay, naglaro sila ng nasa puso nila. And sabi ko nga sa kanila, iba kayo kasi champion team kayo, so ipakita natin na mas malayo pa yung green line, kaya pa mag-improve. Yun naman lagi yung sinasabi natin. Coach Ring, ano nabanggit ng champion team green line na medyo sunod-sunod yung challenges nyo this conference. Siguro, Coach, in this game, paano nilang lalong pinush pa yung team na kasi crucial game to sa inyo kasi coming from a loss yung first game niya? Siyempre, number 1 dyan yung trust eh. Kasi ngayon lang namin naranasan yung matalo. Ako as a head coach ng Green Line, maranasan yung 3 losses. So, yung game nandiyan naman palagi. So kung may trust sa isa't isa, walang masyadong mag-worry. Kumbaga, gabi lang yung trabaho. And healthy yung team, makakabawi yung team. For Coach and the players, your next game will be against Cherry Pico. Nung elimination sila rin yung nakatalo sa inyo. So ano lang yung magiging mindset nyo heading into that match? Ako muna. Napaganda siguro kasi we have 2 days preparation kasi naiba yung schedule. So mag-focus muna kami doon. Makapahinga, especially Tots, baka kulang pa sa tulog. So yun yung namin, number 1 preparation namin for Cherry Pico. Makapahinga at makabawi sa pagod na nangyari ngayon kasi 4 sets, 2 points lang ang laman. So talagang sobrang ganda ng laro. Pag magpe-prepare kami mabuti sana, Cherry Pico. Makabawi din.
Same lang kay Coach. Mabawi? I'm sure yung bawat isa sa amin gusto rin makabawi and we'll make sure na may natutunan kami dun sa loss namin dun sa eliminations. And yun nga, pagdating naman ng semi, sabi ni Coach palagi na 0-0 na yan. So, kung ano yung nakaraan, kalimutan na. So, yun, magpe-prepare muna kami sa mga Same. Okay na lang ba?